rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. Kung ako naman nagtatanungin ninyo, syempre fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. Syempre marami kaming ginawa kanina sa school dahil nga nagpapa-exams kami. Tapos alam mo yon, papasahan din ng project, nagpapa-project ka, tapos chine-check mo kung sino na yung nakapagbigay, nakakaloka. And then, ayun din, hinahabol ko din syempre yung mga ibang requirements na kailangan ko rin ipasa, at saka madami pa. So, yun. So, hanggang Friday lang yung mga bata. So, kailangan talaga lahat sila ay ma-check na ng bonggang-bongga. At ang exciting dito, syempre, yung tapos na kami sa sa 15, ganon. Sa isang linggo, wala nang klase. Wala na rin bata. So, yun yung masaya. But, syempre, hanggang 29 pa kami sa school kasi marami pa kaming mga activity at mga eksena pa na gagawin. Oo, yung mga teacher. So, syempre, ipasahan pa ng grades. Pagkatapos, ayun, may sports day para sa mga teacher. Tapos, basta dami pang ganap. But, yung about sa pagtuturo, konti na lang, parang hindi na kami nagtuturo ngayon, nagbibigay na kami ng exams hanggang Friday yon. So, yon. And, ayun, kailangan mo pa rin pumasok sa klase mo para i-check yung mga bata. Ayun nga, alamin kung ano yung mga kulang pa nila na requirements na hindi pa nila nabibigay sa'yo para magawa mo yung grades nila ng bongga-bongga. So, yon. So, ngayon, nakapaghapunan na kami ni Noon. Sarap ng ulam namin. Tilapia na ganito kalaki na mayroong gulay. So, sobrang na-enjoy ko yung gulay kasi ang palaya na ginisa niya sa maraming kamatis at saka, syempre, sa itlog. So, ang sarap ng kain ko. So, alam niyo naman ako, basta gulay, na-amaze ako. Parang bira lang kasi talaga yung gulay dito sa bahay. But, favorite ko talaga yung gulay. So, yon. At eto nga, Diyos ko, nakakaloka. Si Megan, binash ng bonggang-bongga. Kasi naman, una sa lahat, sa totoo lang, siguro ang intention lang ni Megan, kasi parang may nakaano na hair doon sa mukha niya. So, inayos lang niya. But, sa iba kasing kultura, mali yun. Oo. Parang, oo nga naman kung isipin mo, ano bang pakailan mo sa hair niya? Mag-ghost ka dyan, bayaan mo siya. So, yun. Basta ako, naiintindihan ko yung sinasabi nila na parang pangit tignan. Kasi dito sa Thailand, di ba nga, bawal talaga galawin yung buhok ng iba. Parang hindi nakaka-polite sa kanila, impolite yun sa kanila. So, naiintindihan ko. Sa atin kasi, baliwala lang yon, yung ginaganon yung ulo, yung tinitingnan yung baliwala lang yon. Pero sa kanila, big deal yun. So, ganon. Kaya, so, dapat mapag-aralan talaga ang bawat kultura. Kung pupunta ka sa ibang lugar, alamin mo kung tama ba to o hindi. So, yon. Pati walang kasalanan si Megan yan. Lang yon. Kumbaga, para concern lang. Kaya lang, masama sa paningin ng ibang tao. But para matapos yung usapin na ganito, dead diba? So, hiyaan na lang. Siguro mag-apologize na lang si Megan. Ayun. Then, tignan natin, di ba? Matatapos din naman yung issue na yan. Nakakaloka lang kasi nag-host lang naman si Megan. At ang galing-galing niya kaya mag-host sa Miss World, di ba? So, yun. So, nakakaloka. So, yun, dapat alam natin kung ano yung mga kultura na meron ang isang bansa kapag dadayo ka or may kausap ka na taga-ibang bansa. Alamin mo muna yung kultura na meron siya para, alam mo yun, na maging polite yung dating natin. So, yun. Dito nga, di ba, bawal yung nakaupo ka tapos yung paa mo nakatapat dun sa tao or nakatungtong sa mesa. Or nakaupo ka na hindi maayos, so hindi acceptable sa kanila yon. Parang pangit tignan. Pero syempre ako sanay na rin naman na dapat yung actually nakakabastos nga minsan kasi
di ba tayo sa Pilipinas, sanay tayo yung itataas yung paa natin sa table, tapos nakatutok sa'yo yung paa. Dito kasi parang pangit yun, parang walang respeto yung paa mo nakatutok, lalo na kung may edad sa'yo, bawal yun. So ngayon, syempre nakasanayan ko na gano'n. So pag nakakita ako ng, alam mo yung nakataas yung paa, lalo na sa mga Pinoy, oh my God, parang nahihiya ako kasi parang impolite yung dating, gano'n. So yun, gano'n din, nakasanayan mo yung kultura na meron sila. So, gano'n. Saka, yung papasok ka sa loob ng bahay, magsasawadi ka, or kung sino yung tao makikita mo o makakausap mo, magsasawadi ka ng bonggang-bongga. Napaka-importante yung sawadis dito sa Thailand. Kasi, syempre, respeto yun. Kumbaga sa atin, mano po. Ganon! So, yun. So, syempre, ang tatalakayin natin ngayon ay yung tatlong beauty queen natin na mga mistisa, tatlong beauty queens natin na mga mistisa na pinadala natin sa international pageant, pero na El Tocuyo sila ng bonggang-bongga. So ano ba ang pakiramdam na El Tocuyo? Syempre nakakaloka, sobrang nakakasad yung feeling. Tapos parang sa Miss World, sa totoo lang, hindi ako masyado nasad. Nasad ako yung na El Tocuyo si Celeste Cortesi, tapos si Nikki Dimora, parang na-hurt ako noon. Tapos yung ito naman kay nalungkot lang ako, parang wala ka sa top 14, parang ganon. Pero hindi siya yung parang nag-impact ba sa'yo na, ay wala siya sa top 14. Kumbaga parang, naloka lang ako, top 14 na nga, wala ka pa, yung ganon. Ayun yung reaction ko. Pero hindi naman siya yung parang katulad ng kay Nikki Dimora na nasaktan ka, o yung kay di ba doon 20 nga lang eh. Ito 40. So ang lala, 40, pero hindi naman ako masyado nasaktan. Kumbaga parang okay, naintindihan ko naman. So yon. So ano ba yung nakakaloka dito? Nakakaloka dito, pasok ba talaga sa banga yung yung mga mistisa? Kasi parang kung kailan maganda sila, mistisa sila, tapos yung talagang ino-offer na beauty na masasabi mo, ito pwede itong maging title holder kasi sobrang ganda nito. At ito pang beauty queen talaga. Pero pagdating sa ibang bansa, lumaban na siya na El Tocuyo na, di ba? So at tinawag natin na cooking show, yun show. So yun. So nakakaloka. Ako para sa akin, siguro is not about talaga the beautiful face. Yung beautiful face, maganda kung maganda ang kandidata mo. Pero siguro sa ating mga Pilipino, una, dapat ang mga pinapadala talaga natin, yung mga morena beauty. Kasi parang yung mistisa kasi, hindi tayo kilala na mistisa ang Pilipinas. Isa yun sa mga nakikita ko na parang siguro magpadala tayo na yung morena beauty talaga na masasabi mo na ay Pilipina siya, ganon. Yung makikita sa kanya yung pagka-Pilipina beauty. Kasi yung mga mistisa kasi, parang hindi tayo kilala sa pagiging isang mistisa na bansa. Kilala tayo sa isang oriental beauty. Kaya nga, di ba, gusto-gusto nila yung mga Pilipina kasi ang ganda ng kulay, morena, so yon. So, dapat ganun yung una na talaga natin na priority na ipadala sa isang international pageant. And then, it's not about dahil, ay, ang ganda niya, mananalo na to. Yun doon kasi kay Celeste Cortesi sa Miss Universe, parang feeling ko, hindi umugma yung kanyang advocacy doon sa tinatawag na transformational leader. Tapos, parang yung ganda niya ay hindi ganun ka-strong. Yung personality niya, parang kulang sa pagiging strong talaga. So, si Nikki Dimora naman, maganda si Nikki Dimora, pero ang kulang naman sa kanya, yung sinasabi na maturity. Kasi, di ba, parang ang sabi nila, si Nikki daw kasi, parang naglalaro lang doon sa laban, tapos easy-easy lang, sayaw-sayaw, walang pakialam sa iba, yung mga ganun yung attitude yung sinili. Pero kasi hindi ko naman siya kilala in person, kaya hindi ko rin talaga masabi na, uy, ganun yung attitude neto ha. Ayun lang yung sinabi, pero hindi ko talaga alam. But kung ako ang tatanungin mo, siguro kay Nikki, siguro bata pa, hindi pa siya ganun talaga, masasabi mo na eto pwede na, oo, ganun, matured na siya, alam niya na yung kung paano niya ilalaban talaga ang Pilipinas sa isang international pageant, ganon. Tapos,
maganda talaga siya, sobra. But parang feeling ko kulang lang sa experience. So, yon. And then, yung kay Gwen naman, nanginayan lang ako kasi meron siyang 2 years para sa paghanda. Pero hindi niya napagandaan ng bonggang-bongga yung dapat paghandaan. Ganon. So, nagkulang sa preparasyon. So, ako siguro, by experience nila, sa susunod naman na pageant na sasalihan nila, I think mas natuto na sila, mas alam na nila kung ano yung kulang sa kanila at kung ano yung dapat gawin, di ba? So, isa din sa mga nakikita ko, hindi lang to sa ganda. Kailangan talaga yun nandoon sa isang kandidata, yung pagiging power. Ang problema kasi minsan, pag sobrang ganda kasi ng kandidata, malamya. So, lumalabas siya ng malamya, tapos lumalabas na parang nagiging mahiyain, mga ganun eh. So, minsan naman, may ganda, pero kulang naman doon sa dekalibre na tinatawag. Kasi nga, malamya nga, minsan yung sobrang ganda, parang mahiyain sila, malamya sila, yung ganon. Hindi ba yung empowered? Kaya mas gusto ko talaga yung Oriental Beauty. Kasi yung Oriental Beauty, lalo na kung talagang punong-puno to ng experience, ay nako, more powerful siya. So, yun. So, nakakaloka, no? Kung iisipin mo, nasa kanila na yung katangian ng beauty queen talaga na tinatawag si Celeste, si Nikki Dimora, saka si Gwendolyn Forniol. Kung iisipin mo, nasa kanila na lahat eh. Pwede naman to maging title holder, sa ganda na meron sila eh. Pero, hindi pa rin umugma talaga sa isang competition at hindi napansin yung beauty nila. Dahil, mas merong umangat sa kanila, di ba? So, hindi to yung tingin ko dito, hindi to yung tinatawag na yung basihan ay yung mukha. Ang basihan dito, kung gaano ba ka-strong at empowered ang isang kandidata na lumalahok sa ganitong pageant. Diba? So, yon. Kayo guys, ano ba guys ang tingin ninyo kung bakit naligwa or na El Tocuyo ang tatlong beauty queen natin na sobrang ganda na si Nikki Dimora, si Celeste Cortese at saka si Gwendolyn Forniol. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, smile lang daw lagi para lalo kang gumanda. So yon guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.